Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapananampalataya, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Santissima Trinidad, ang Holy Trinity o ang banal na Santatlo. Bakit nga ba tayo nag-aantanda ng krus o nagsasign of the cross? Ito yung isang bagay na kaiba sa ating mga Katoliko kumpara sa ibang mga sekta. Ito kasi ang tanda ng pananampalataya natin bilang isang Katoliko. Na sa maraming pagkakataon, makikita natin ang ating mga kapwa Katoliko na nag-aantanda ng krus. Ang pag-aandanda ng krus ay isang paraan para tawagin ang banal na Santatlo. Yan, Diyos ay isa, ngunit may tatlong persona. Ang Santissima Trinidad ay nagpapakilala sa atin sa pagdaloy ng kasaysayan ng kaligtasan. Ang Diyos Ama ay nagpakilala sa lumang tipan. Siya rin ang nagpaumpisa na ipakilala si Jesus nang sabihin ng Ama sa pagitan ng mga propeta ang pagdating ng kanyang anak na si Jesus, ang tagapagligtas, sa pamagitan ng pagsilang sa kanya ni Maria. Nang bininyagan si Jesus, ay nasilayan ng mga alagad ang tinig ng Ama at ang pagbaba ng malaibong Espiritu Santo kay Jesus. Sa ating ebanghelyo, muling ipinakilala ni Jesus noong binininan niya ang mga alagad na binyagan ang lahat sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang ating paniniwala sa banal na Santatlo ay dapat tumuhubog at nagtuturo sa atin sa Diyos ng relasyon, ang Diyos ng pagmamahal. Sa umpisa pa lang ay makakasama na ang tatlong ito sa pagdaan ng panahon. Ang Diyos na ito ay bumubuo ng relasyon at pakikipagtipan sa tao. Tayo rin ay tinatawagan na bumuo ng relasyon bilang mag-anak na naniniwala sa Diyos. Tayo ay dapat magkaroon ng pagdamay at pakialam sa bawat isa na kabilang sa ating sambayanan. Ang Santissima Trinidad, bagamat pantay-pantay ng pagka-Diyos, ay nanatiling magkakaiba ang mga gampanin. Ang Ama bilang tagapaglikha, si Jesus, ang Anak bilang tagapagligtas, at ang Espiritu Santo bilang tagapagbanal. Dito ay makikita natin bagamat na may pagkakaiba, ay nagkakaisa pa rin. Tayong mga nananampalataya, magkakaiba ng kakayahan at kagalingan
ay maaari pa rin magsama-sama. Lahat ay may kakayahan at may kakulangan. Subalit, kung ating pagkasasama-samahin ang ating makakayahan at kagalingan, anumang kakulangan ng bawat isa ay maaari nating tulungan at punan at tayong lahat ay magiging buo. Harinawa, katulad ng banal na santatlo ay sikaping natin na magkaisa sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po kami na magkaisa, na bagamat kami magkakaiba, kami ay may kanya-kanya kakayahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay gamitin namin para sa ikauunlad ng aming kapwa, para sa pagkakapag-uunlad o pagkakaunlad at pagkakasama-sama ng bawat isa sa amin. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.